ito Okay, okay. So you better start opening your laptop kasi we'll do something here. Okay. You will do something here. Okay. So let me close this. Go to the project. Uh, get out of this. Santa kailangan itaas. Isara ito. Punta ako sa module. Sa nandun na tayo sa differential amplifier. So, ito yung main natin. Current bias.py. Okay? Current bias.py. So, papakita ko rin dito yung na kasama sa download yung LT Spice. Current bias 01. Pareho lang ng pangalan yan. Hindi mo ma-open dyan. Kailangan right-click externally. Okay? So, ito yung portion ng current bias natin. Saan nakuha ito? Open ko rin yung isa. Ito yung 741 natin. Meron tayong 741 na yan. Ang daming variable yan. Kinuha natin yung Q10, Q11, Q12, at saka Q13. Okay? So, for all your purposes, alam ko may circuit dito yon eh. Pero bakit pwedeng idiretso ito sa power supply? Ito rin. May circuit dito. Bakit pwedeng idiretso sa power supply? Can anybody answer the question? Excuse me, nagbubusina sandali Okay, so testingin ko nga. Magtatanong kaya ako. Okay, hello? Teka. Na-save ko na ba ito? Na-save ko na, Save as. Okay. Na-save na. Okay.
siguro magandang magtsamba ako ng tanong. So, sa okay. Sa irregular pentagon. Hello, Nib. Are you there? Hello Hello, po, sir. Nib. Okay. Ito yung tanong, ano? Nakita mo ito equivalent, ito yung circuit. Okay? Ito yung original. Ito yung original, ano? Yung Q10, nakakonect sa Q11, maraming nakakabit na circuit dito. Di ba? Opo. Tapos ito, Q13, maraming nakakabit na circuit dito. Alright? You get it? Gusto Opo. kong kwentahin yung Q10, Q12, tsaka Q13. Ngayon, ang ginawa ko, tinanggal ko ito, ginawa kong ganito. Diretso yung line sa power supply, ito diretso doon, walang circuit dito, walang circuit dito. Ang tanong ko, pwede ba yon? At kung pwede, bakit? Okay. Mahirap ba tanong? Not? Opo. Live. Okay, bibigyan kita ng clue. Yung Q13 at saka Q12 transistor, okay? Okay? Okay po. At alam mo yung transistor, current generator yan. Hindi siya voltage generator. Okay, so nakuha mo na yung clue. Okay. Guys, this is maybe a tricky question pero this is very important for you to know. Kapag meron kang current generator, kahit anong value ng voltage doon sa collector mo, pareho pa rin ang current. Alam ba niyo yun? Okay? Do you know that? Okay, so maybe the best way is to illustrate a current generator. Okay. Lagay natin dito ha. Para makita niyo yung sinasabi ko ha. Anyway, bigyan ko lang ng credit sila para sinib. Plus 5, okay? May question pa rin ako ng kasunod dyan. Okay, pupunta tayo dito ha. Ito dapat malaman nyo ito lalo na kung nagko-compute kayo ha, sa current ha. Very, very important ito. Baka sabihin mo okay. Lalagay ako ng voltage generator dito. Okay. Pwede ko bang ikabit yung voltage generator sa current generator? Ayan. Okay. So, Nib, give me a value ng voltage. 10 volts po. 10. Okay. Give me a value of current para dito. Siguro. 20 amperes po. Amperes? 10. Ang laki naman. 5 lang po. Okay, sige, 5. Kung gusto, talagang yun ang gusto mo, ano? Okay. Alam natin, pag nira natin ito, okay, and then we will have itabi ko muna ito window tile vertically.
Okay, ito nirara natin, ano? Okay. Makikita mo may voltage dito. Correct. 10 volts, okay? Ano current dyan? 5 ampere. Siguro, hiwalay ko para makita mo. Okay. Okay, 5 ampere. Ito 10 volts. Baguhin natin yung voltahe. Oh, give me another value ng volt. 15 po. 15. Okay. Okay. Right. Now, pag nira natin, ano ni-expect mo magiging current? Same lang po. Oh, very good. Nakuha mo. Current generator. Ngayon, yung mga transistor, ang collector niya is current generator. Okay? Alam mo kung bakit naging current generator? Almost. Parang malapit lang. Kasi yung characteristic curve niya, horizontal. Di ba? Kahit anong value ng BCC, halos horizontal yung current niya. Di ba? So, constant current generator ang transistor. Correct? Okay na. So, this is one of the reason why we can simplify the circuit kung i-analyze natin. Okay. Ang ipapagawa ko sa inyo, for all of you today, is as before, paki-compute yung BBE dito, ito. So I will show you the requirement. Okay. Same thing, maglalagay tayo ng ano, titinan ko lang kung magagawa nyo today and tomorrow. Within this hour, okay? Without extra time. Okay, differential amplifier. Nasa 741 na tayo. Kukumpute natin yung buong circuit ng 741. I hope you will enjoy it. Okay? So, differential amplifier, current, this one, i-run natin ito. Okay, so same thing na ginawa niyan dati. So makikita niyo itong circuit, na-download niyo yan, nakita niyo, i-run niyo yan, makukuha niyo yung mga voltahe, whatever, okay? Tapos meron akong drawing dito, original drawing. Dinrawing ko yan, okay? Naglagay ako ng mga equation, initial equation. Tutuloy lang ninyo ito. Ngayon, ang gagawin niyo dito, compute the following. BBEQ13, IEQ13, IBQ13, BBEQ12, IEQ12, yan, all of that. Ilagay nyo sa tabulation, and then compare nyo ito do sa LT Spice. Of course, divide the work among your team. The following, sino nagdo-document, sino gumagawa ng algorithm and strategy, at sino yung nagpo-program, sino nagdi-debug, tapos yung comparison table, igawa ka ng comparison table, tapos i-explain yung differences, at saka overall, Kaya anim ito kaya tigi-tigi isang trabaho kayo. Okay? And of course, no error in .py and .tx. So each team member should describe his or her assigned task and explain. So meron kang assigned task. So, explain mo lang. Huwag napakahaba. Kunti lang. Ang exercise ito, ang objective ng exercise ito is for you to work as a team. Binigyan ko kayo ng isang problema, kukumpitin ninyo. Para ring sabihin natin yan na
binigyan kita ng isang plano ng building, papakompute ko sa iyo kung ano yung floor area, yung gano'n. Eh ito, pinapakompute ko sa iyo, ito yung design na circuit, ano yung mga magiging voltahe at current na lalabas dito. So, yun ang activity ninyo. Okay? Pero before that, meron akong konting support para sa inyo. May kasama itong tinatawag kong data at yung variable. Okay? Merong interesting dito sa variable eh. Meron akong ginawa sa variable. Yung variable, mga ilangan ka ng maraming variable sa pag-compute. Dito baka marindi kayo kasi ang daming variable. Ito yung circuit na drawing ko. Ito yung may own drawing na circuit. Okay. Bago yan, project, bubuksan ko yung play, parang bias current O1, algo. So, gagawa rin kayo ng algo. Meron kayong documentation, tapos meron din kayong algo. Okay. Inuunti-unti ko kayo, pero I think medyo kakayanin na nyo ito eh. Palagay ko eh. Kasi yung result ng previous working nyo was quite impressive. Although may mga minor problem, pero mukhang okay. So ito'y algo, ilalabas ko yung algo. Meron din diyang algo. Alright. Ganito yon. In variable, I created certain function para pag-create. Ito, active component. So, it will create an active component. Okay? Ito naman, passive component. It will create a passive component. Okay? Pagdating dito, siyempre, kung gusto nyo pag-aralan yung coding dito, fine. Ang application niya ganito. Okay. Meron akong transistor. Transistors 10, 11, 12, and 13. At meron akong resistor 4 and 13. So, binibigay ko lang yung number. Pag nirun mo ito, okay, so assuming na tinakbo mo na ito, BT is not defined. Bakit hindi na-define yung BT? Hindi na-define sa bakit? Anyway, tingnan ko dito sa aking variable kung naisama ko yung BT. Sige, lagyan natin. Ayun, BT. Capital B pala yun. Baka kaya sinabing undefined. Hindi. Pag ganyan, restart ko na lang yung kernel para sigurado na. Meron akong niran kasi kanina. Sabi niya, BT is undefined. Ito, BT. Meron kong BT. Okay. Pag niran ko ito, okay. Ayan. Ayos na. Meron ako. Ngayon, ganito tingnan, huwag niyo kalimutan i-memorize na nga niyo itong portion nito, itong circuit ito pakitandaan lang na ninyo. Mas maganda by memory. Kasi tandaan niyo ito. Okay. Ang unang ginawa ko dito is pwede mong simulan ng ganito eh.
Okay, ito kasi, nandito yung mga parameter. So, may mga parameter. Okay. May ginamit ako dito, ISPNP, ISNPN. Kasi, kapag sinunod mo lang kung ano yung standard na kanyang saturation current, parang hindi siya tama. Hindi siya magtama sa sagot. Okay. Nagkaroon ako ng medyo malaking diferensya pero although kasi kahit na maliit yun malaki din ang impact nun eh. Okay, window tile vertically. Okay, now, gumawa ako dito ng function para ma-compute ko yung saturation current ng NPN tsaka PNP. And you would see that IEQ10, IEQ10, yan ang notation dito emitter current ng Q10, tapos exponent, B node ng NO2 and NO3, BBE yan. So node, and then divide ng BT, thermal voltage. So, makukuha mo dyan, pag niran mo ito, then you choose this one, and then, kunin mo current dito, makukuha mo in femto. Ngayon, pag hindi mo makita yung value dito, click mo lang ito, lalabas ito, makikita mo na yung value. Ayun, isa pa. Value. Ngayon, yung isa, natin. Click natin yung isa para makita mo. So, tigisa yan. Isang R2, isang R1. Ito yung lalabas na saturation current. Femto ampere yan. Ito yon. 10 to the negative 15, 10 to the negative 15, ito yung gagamitin nyo na ISPN and ISPNP. Okay. Yung pag ginamit mo yung ISQ na I raised to negative 16, parang hindi magtatama yung equation. Pero okay lang, you can try. Ito kasi default eh. Ito kinumpit ko dito para lang medyo malapit ang sagot. Okay. By the way, okay, sino pa ba dito sa irregular pentagon nandito? Si Jasper Lebato, nandiyan ba? Jasper? Okay. Si Mark. Hello, Mark? Wala pa rin. Si Christine Pamplona. Hello? Christine? Wala pa rin. Si ano na lang, si Gian Rivera. Hello? Hello, Gian? Can you hear me? Baka nawala na naman yung sound ko at Syra. Can you hear me? Okay. Yes po, sir. Okay. So, malinaw. Wala lang si Gian Rivera, no? Okay. Si Bea na lang. Adjective. Okay. Ikaw sasalang kita dito at mamaya meron kayo activity. Okay. Bea? So, I give you yes. Yes, Bea. Okay. You can hear me. Okay. Ngayon, I have here ito yung mga current na sinasabi ko. Now, when nandito yung mga parameters, lahat ng mga transistor parameters, okay? Okay, so the first thing is gumawa ko dito ng itong command ito is just to generate the what we call variables, okay? Yan. Kasi may makikita ka ditong mga variables, okay? Lagay natin dito konti. Tabi natin, sara natin dito ng konti. Lagyan natin dito. Okay. May makikita kang mga variables dyan.
Alright. Now, siyempre, mahirap naman na lagay ka ng lagay kasi pag tiningnan mo itong isa pang 741 mo na transistor, sandali Pag nakita mo, ilan kayang transistor ito? Ang dami. Sa bawat transistor, merong limang variable. Okay, I will show you later. Maraming variable sa isang transistor, okay? So we see this one, okay? So ito yung pinapakita ko, ano? Okay, so tingnan niyo mabuti. Okay. Ang first equation ko, sinasabi ko yung BBEQ10, okay? BBEQ10 plus BR13 plus BBEQ12 equals 30 kasi 15 dito, positive, nakakabit siya sa negative 15. So, 15 minus 15, 30. Okay ba, Bea? Okay ba? Now, you would notice, wala akong ibang sinusulat dito, di ba? Pero, bakit merong BBEQ10? Meron agad. Kasi, meron ako dito, 10 lang, 10. So, when you have that 10, okay, pwede mong tanungin ano ba yung IEQ10. Oh, pwede mo rin siyang tanungin ano yung ICQ10. So, nag-create niya lahat yan eh. Pwede mong tanungin na BEQ10. Okay, hindi ko siya dineclare Dineclare ko na siya dito sa system na ito. Okay. Actually, ganito yon. Nag-create ako ng variable dito. Nag-create ako ng function. Nilalagay IB, IC, Q, IS, BBE, HFP, lahat ito. Alpha, beta. Okay? Lahat yan. Ngayon, pag niran mo yan, bibigay na sa iyo lahat ng values yan. Kaya lang, hindi mo agad makikita. So, yan. So, pag tinignan mo ito, F9, meron na agad yan. Alright. Ayan, makikita mo na lahat yan. Okay, yun ang available sa inyo. So, hindi na kayo mahihirapan. Okay, unang-unang gagawin natin dito, EQ, equation 1, is alam mo, BBE10 plus BBE13, yung BR13, yung drop ng voltage dito. Tapos yung BBEQ12 is equal to 30. O, yan. Tama. Okay ba? Bea? Hello, Bea? Nandiyan ka ba, Bea? Hello? Yeah. Okay. Hindi kita naririnig eh. Nakamute ka? Nakamute? O may problema yung microphone? My mic is not... hindi tumatakbo. Alright. Tingnan mo na lang ito So, ito na yung first equation mo. Yan, ito. Alright. Next equation is, what is your IQ10? IQ10, IE, emitter current of IE, okay, is this one, emitter current, okay, is equal to I13. Yung emitter current nito, ini-equal natin dito. Nineglect mo yung nineglect mo yung IBQ13 at saka IBQ11. Nineglect mo ito, gusto mo lang malaman ito. So, you get the EQ 10 is equal to, okay. Para makita mo ito,
Na-run ko na ba ito? I-run ko muna ito. Okay. Kaya ko nilalagyan ng EQ na ganito kasi pag in-F9 mo yan, makikita mo na equation dito. Hindi na ka kailangan pumunta sa text studio. Okay. Ito, ginanito mo ito, in-F9 mo ito, makikita mo na yan. Equal yung tatlo na yan. Agree? Ngayon, dahil alam mo yung BBE Q10, BR13, and BEQ. Yung BEQ, alam mo ang equation ng BEQ. Alam mo, meron tayong transistor equation dito. Nasa itaas. Ito, kagaya ito, diode equation. Ito yung diode equation. Pag tinignan mo ito, actually, transistor equation din ito eh. Yun. E raised minus IS. I-approximate na lang natin yan. I don't know kung naisulat ko dito yung mga transistor equation. But anyway, I will write it down here. Okay, dito na niyo makikita, no? So, yung BBEQ10, okay, siguro I need to show you yung transistor equation, EQ3. So, gawa tayo ng transistor equation, EQ. Ang transistor equation can be said, IEQ10, okay, equals to IE, kasi Q10 is PNP. So I rather say ISP, sorry, PNP, at hindi ko na sisimbolize ito, kukunin ko na yung actual value. Okay. Timer ko ng ano nito at i-multiply ko siya ng exponent, EXP, open parenthesis, BBE Q10. Okay. Didivide ko siya ng, hindi ko na gagawing BT, NBT na. NBT. Alright. So kapag niran ko yan, at tinignan ko yung emitter current, ito yung emitter current mo. IEQ10 is equal to function of BBEQ10 ko. So ito yun, IEQ10, ito function ng BBEQ10. Alright? Alright ba, Bea? Alright? Now, ang susunod, pwede tayong gumawa ngayon, ano ngayon yung equation ng EQ4. Okay. EQ4 is, kunin natin IR13, which is, I say, I is equal to IR13, BR13 is IR13 times R R13. Okay. Alright. Pero, gagawin ko na siya N para may value na agad. But yung IR mo is equal to IQ10 para pareho siya doon, gagawin ko ng IE Q10. So, okay? IEQ10, tama. So, next, yung equation 5 will be, kukumpitin natin yung yung IEQ12. But yung IEQ12 natin, sinabi natin, IEQ10 din siya. Siguro, pwede natin sabihin natin na nakasulat doon, IEQ10. So, lagyan natin IEQ10, puro 10 na siya. Okay? So,
ito ngayon nalabas ay ah, ay hindi IEQ10. Ang sinasabi ko is okay, tama. IEQ10. That will be uh, NIS, hindi siya PNP, NPN. Nakita nyo dito, NPN siya, kaya yun ang ano niya. Alright, NPN. Ngayon, multiply mo siya dito na exponent, okay? Exponent ng BBEQ, capital Q, 12. Okay? Divide mo ng NBT. Alright, so tignan natin. Okay? So itutuloy niyo ito ha. Okay. So, Control Z. So, EQ5 na yan. Kaya ganyan yan para nakikita niyo yung equation. O, yan. Okay. Ngayon, alam mo na lahat na yung EQ10, ito yung mga value. Pero, kinuha mo lang yon ng yung current na pare-pareho, pero iba-iba yung voltahe. So, ang kailangan malaman mo, ano yung BBEQ, ano yung BBEQ10, BBEQ12, at ano magiging IEQ10. Alright. Siguro, trial and error ito. So, yung approach ito, paano mo malalaman? So, ang gusto mo mangyari, yung balik ka sa Kirchhoff's law, yung BBEQ10 in terms of IQ. Kasi lahat IQ10 eh. So, pwede natin lahat ito pare-pareho. So, pwede natin sabihin na okay, siguro, tanggalin ko muna ito para palagay ko na mali ako dito eh. EQ3, kukunin ko muna yung IEQ10. Okay, equation. Bali, BBEQ10 muna, comma, pwede ito NBT. Okay, times ln open parenthesis IEQ10 slash ISPNP, pero EN ko na siya, N. Wala nang -1 yun kasi approximate na ito eh. So ito yung unang BBEQ10. So ito yung IEQ10. So okay, yung equation 4 is equal, teka muna. Hindi ko pala nakikita ito eh. F9. Bakit? Bakit nawala yung LN ko? Tino ko yung variable. Kailangan meron akong LN dito. Oh. Wala dito. So, lagyan ko na rin dito. Log as LN. Okay. Okay. So, ilagay nyo doon kung nagka-error na gano'n. Lagyan lang nyo doon. Okay. So, iran natin ito. Okay. Di, ayos na siya. Ito. Tingnan natin ano EQ13 natin. That is BBEQ10 in terms of current. So itong BBEQ10, ipapalit natin dito para maging IE. So nakalagay dito IEQ10. So gagawin natin IEQ10. Pero log yan, log. Okay. Ngayon, yung EQ4 ay EQ
Ba namang klase ito? Yung IE13 is equal to IQ10. So, ang lalabas dito sa R13 is IEQ10 times NR13. So, yun ang lalabas naman yan. F9. Okay. Alright. So, yun ang lalabas. Tapos, yung huli is EQ5 equals EQ alam natin na BBEQ 12. Okay. BBEQ 12 is equal to NBT times EXP open parenthesis IE kasi pareho na rin siya IEQ10 ay LN pala LN divided by ISNPN. Oh, yun ang IS niya, ano? So, yun ang transistor equation niya. So, ISPN, may N pala doon. Kasi numerical value na siya. Okay. So, yun ang EQ5 mo. Okay. Yeah. Alright, so you created that equation. Ngayon, pag sumasamahin na natin to, okay? So, sasabihin mo sa EQ6 will be equal to EQ. So, ano yung unang-una? Yung BBEQ is EQ3, right-hand side. So, sasabihin mo, EQ3 dot right-hand side plus yung susunod, BR13, EQ4 right-hand side din. So, EQ4 dot right-hand side plus yung huli is EQ5 dot right-hand side pa rin. And of course, the last one is 30. So, tinan natin, ano sagot ito? F9. And makukuha ninyo. Okay. So, ito na equation yun. Na-form na niyo equation nyo. Ngayon, remember, you have IEQ10. Ito. And then, you have this LN, IEQ10. Alright, so medyo complicated ito. So, susolvin mo yung IEQ10. Ito yan, IEQ10. Nakalog dito. So, you will need to create your own algorithm to make it happen. Okay? Ano ba nangyari dito siya? Parang hindi ako masyadong komportable dito. Tingnan ko nga ito. R13 at saka IQ10. IQ10, F9. 3900. Saan ko kaya nakuha yung 7800 ito? Nakalog naman ito. Lahat ito. Log yung dalawa eh. So IQ10, 13. So IQ3, right hand speed, right. Isa naman, yung IQ4, right hand side. Okay. Tingnan natin to. Tingnan natin to mabuti. Okay, 3. Tapos ito, tingnan lang. Tingnan din natin to. Ay, Control Z. Tingnan din natin isa-isa ito. Oh. Doon ako nagkamali. Ito, dapat 5. Dapat 5 to. Yun.
nagkamali ako. Iba yan eh. Okay? So sometimes you need to check. Okay, so ito ngayon ang equation mo. Alright. So, medyo mahaba yan. So, create an algorithm para masolve mo yung IEQ 10. Okay. Ngayon, sinimulan mo lang na neglect mo itong value nito, nineglect mo yung value nito. Alright. Alright. Kung ayaw mong i-neglect yung value dito, pwede mong doblehin yan. Tingnan mo kung ano yung current dito. So, pwedeng hindi mo i-neglect ito. Okay? Okay? So, I want you to do this. 1, 2, 3, 4. Okay? Pwede? 30 minutes na lang. Ngayon at saka bukas. Okay ba? What do you think? Hello? Syra? Nandiyan ba si Syra? Hello? Yes po, sir. Kaya ba? Kaya? Ano? Kinakaya pa po. Hindi, i-try na lang natin para medyo mapabilis tayo ng konti. I-try niyo i-compute and then I will check it. Gusto mong bigay ko na assignment ito? Gawin ko na ng assignment ito. Anyway, all you have to do is create the equation. After you write the equation, makukuha mo na yung current dito. The next step is, kukunin mo ngayon yung current dito sa R4. Di ba? Yan. At i-compare natin yan dito sa dito sa simulation. Okay? By the way, yung simulation is close to reality. Yun ang medyo closer to reality. Yung computation natin, idealistic. Yung computation natin na transistor equation, wala tayong sinasama na inherent resistor ng transistor. Kagaya nito. May mga inherent transistor ito eh. Meron siyang capacitor, meron siyang RB para 500. Yun. So, meron siyang mga resistors na ganito sa model. Pero, dineglect natin yan. Okay? So, gagawa kayo ng algorithm, kukumpitin niyo yan. Alright? After that, pag nalaman mo na yung current na isasupply dito, at saka yun ang tinatawag ng bias current mo. So, ang susunod na gagawin natin, alam mo na yung supply ng current sa Q11. Itong pag-aaralan natin, Q14, ayan. Tapos, paano dinerive itong Q18 at saka Q19, yan, ito. Tapos, paano ito na-bias lahat ito hanggang dito. Okay. Remember, yung Q20, pwede natin i-neglect yan. Protection lang ito. Pag nag-overcurrent sa R13, matitrigger yung Q10, isi-short niya itong base to emitter para hindi masunog yung Q13. Kaya minsan yung mga IC nyo kahit na na-overdrive, hindi nasisira kasi meron protection. Itong Q17, at pag sumobra yung current na tumakbo dito, papatayin niya itong supply nito, papatayin niya ito, pack. So, pwede natin i-neglect ito. Pero feedback mechanism yan. Ito, Darlington. So, ginagawa natin, kinukompute natin pa isa. Ito muna. Paano kinukompute yan? Susunod, ito. Susunod, ito. So, may supply dito. Ito ngayon supply, lumalabas, ito yung supply, may current dito, nagsasupply ako ng current, isa dito, isa doon. Ito, feedback lang ito, feedback ito. Pero ang talaga dyan, ito yung current na nagsasupply
para dito sa dalawang transistor. Okay? So, sana ma-master nyo ng konti ito para naman kahit pa paano meron kayong pwedeng ipagyabang eh. Yung 741, well, pwede mo sabihin eh, alam ko yung computation na 741. ganun lang naman yun eh. Okay, papakita ko sa inyo, medyo madali yan, konting algorithm lang yan. So, meron ako estudyante sa graduate school, kinumpute niya lahat ito eh. Dinrawing niya, tapos kinumpute. So, very interesting. So, gusto ko rin, maranasan lang nyo paano gumawa ng algorithm. Kasi nakapagpatakbo na kayo sa current mirror eh. Okay na yung current mirror nyo eh. At yung mga tabulation nyo, mukhang okay ah. So, papagawa ko sa inyo. Okay ba? Gawin ko ng assignment? Syra? Ano? O bukas ko na lang gagawin ang assignment? Can you try? Hello, Syra. O si ano? Paul Peralta. Hello, Paul. Are you there? Can you hear me? Guys? Narinig ba niyo ako? Baka naman, wala na naman ako ah. Hello, Syra? Yes. Okay. Paul. Hello, Paul. Hindi kita marinig. Can you talk? Hello, Paul? Yes, sir. Mic issue. We have a mic issue. Hindi naman okay. Maybe you can answer this one. Do you think you can do this? Okay ba yung explanation dito? Sa equation? We create the equation and then I have created the equation here, but you need to create your own algorithm to solve for IEQ10. Okay? May I need to start phone. Okay, sige, paki-restart mo yung phone. Okay. Hello? Okay. Not yet. Sir, but I'll try. Okay. Syra, can you hear me? O sino ba yung medyo masipag? Yes po, sir. Okay. Nabigay ko na yung equation, tama? Kukumputin Yes nyo po. yung IEQ. Ngayon, ito pala yung first try. Nagsimula ka na walang current sa base ng Q11 at walang current sa base ng Q13. Puro zero sila. Ngayon, kapag nakuha mo na yung value ng BBE, meron ka ng value ng BEQ, pwede mo namang i-try ulit, gawa ka ulit ng equation, i-consider mo na ngayon yung current dito sa IQ11. So, okay. Siguro pwede nyo gawin, pwede sa simula pa lang dito, isama na nyo yung, medyo magiging complicated lang ito ba? I would rather write it another way. Okay ka na, Paul? Hello, Paul? Ito, neglecting IBQ 13 and IBQ 11. Okay. Ito, sasabihin ko naman dito, pwede kang gumawa ng equation. Simula mo na, neglect
using IBQ 13 only. Yan. So, paano mo gagawin yung equation pag IBQ 13 lang ang i-consider mo? Unang-una, yung BBEQ 10, tama na yon. Ngayon, yung BR13, tama na rin yon. Yung IBQ 12, tama rin yan. Ang magbabago ay, hindi, pareho rin yung EQ, EQ2. So, yung EQ2 ay, ano mangyayari? Kasi, hindi na na-neglect yung IBQ10 eh. Okay. So, ang magiging current through the hindi makita. Ang magiging current through this ang magiging current dito sa EQ10, ito, dalawa na ito. You can copy this one or I'll send it to you. Yung IR13 will be equal to IEQ10 plus IBQ11. So, yun ang lalabas. Alright. So, yung pagdating doon sa R13, magkakaroon ng drop yan. At ang mangyayari dito, dahil yung IR13 mo at yung IQ10 mo, yung IBQ11 mo. Ngayon, one thing you would realize is there's another assumption that you can do is equation 3. Sasabihin mo ngayon dito, IBQ10 is equal to IBQ11. Alright. Ngayon, siyempre, papalitan mo na yung IRQ13 mo, isa-substitute mo IBQ10 mo, pero yung equation 4, pwede sabihin equation 4, just be generous with your equation, is pwede mo sabihin mo yung IBQ10 BQ10 is equal to IEQ10. Gagawin mong IE na naman yan, ha? Di-divide mo nga siya ng 1 plus NHFE PNP. Okay, kasi PNP siya. So, yun ang IBQ10 mo. Kaya lalabas yung EQ5 will be equal to EQ open parenthesis dito sa I open parenthesis IR13 will be IEQ10 times 1 plus 1 over open parenthesis 1 plus NHFE PNP. Okay. So, ito yung magiging IRQ3 mo. Yan. So, okay. So, IQ10 mo, medyo lumaki yung IR13 mo, nadagdagan ng base current. Okay. Ngayon, yung IE, kasi nineglect mo yung itong IR13 mo, yun ang magiging IE ng equation 6.
equals to EQ. So, yung magiging IEQ12 will be the same as IR13. So, that is IEQ10 plus, open parenthesis, 1 plus 1 slash 1 plus NHFE, hindi PNP. NPN siya. Okay. Kasi NPN siya. Alright? So, yan ang mga. Ngayon, kapag bumalik tayo sa original equation ng Kirchhoff's Law, equation 7 will be EQ, open parenthesis, siyempre, yung BBEQ niya will be NBT times ln IEQ10 slash NISPNP. Okay. Koma. Yung I13 mo is EQ5 right hand side, EQ5 dot right hand side. I-multiply ko ng NR13. Okay. Plus. Ngayon, susunod dito, plus. Alam mo na yung IEQ12. So, alam mo na yung IEQ10. That is equation 6, right hand side. So, sasabihin mo dito, NBT times LN, open parenthesis, edi EQ6 dot right hand side, and then you will divide it by N, I, S, N, P, N. Okay. So, tingnan nga natin lahat ito. Okay. Oh, right hand side. Sana mali, EQ7, 92. Saan may mali? EQ7 is LNIQ NSP plus EQ5 dot right hand side times R13. BNT equals LN EQ6 dot right hand side. Dapat hindi doon, walang close parenthesis doon. Yan yon. So, don't tell me meron pang mali. EQ7 na naman. Anong mali ko dito? Can you tell me? Kulang ng isang parenthesis. Okay. F9. May mali naman. Right hand side na naman. Ano kaya mali dito? Isa-isa. NBT is ln IEQ10 divide ng saturation current. Okay. EQ5 dot right hand side multiply ng NR13. Okay, pwede natin isa-isahin ito eh. Alright. F9. Mukhang okay. Ito, F9. Okay. Ito, F9. Oh, tama na. And then, lahat ito, ano na kayang mali? Baka dito sa itaas. Dito ako nagkamali sa itaas. Minsan yung mali sa itaas, dumadami sa ibaba.
Ano yung sinasabing right-hand side? Equation 6, right-hand side. Tama naman to. Okay. If I do this, okay. If I do the whole thing, alam ko na. Alam niyo kung anong kulang? Yung huli, 30. Kasi voltahe lahat yan. Okay. F9. Alright. So F7. Ito, isang klase ito. Yung isa, nineglect mo yung pareho. Ito, ang nineglect mo lang, IB13. IBQ13. Ito lang ang nineglect mo. Alright? So, you can, maybe, maybe you can try this. Alright? So, this is bias current algo O1. So, pwede mong itry. Ngayon, na-write mo na yung equation ito, susolve niyo yung IEQ10. Kung i-compare niyo itong dalawa, yung nineglect mo ito, at saka ito, i-compare lang ninyo. Tingnan natin, okay? Can you do that? Can you try now solving this IQ10? Hello, Paul. Do you think you can do this? Sino ba yung gusto mag-volunteer? Sino ba yung mahilig sa programming dito? Hello? Yes? Marcus? Alright. So, para hindi tayo ma-lost track, ipapadala ko yung ano. Maybe I should give you this. Diyan na lang sa ano. Okay. Ibigay ko na lang ito sa ano. Gagawin ko yung file. Ginawa ko na dito yung file. Taas natin. Module. Dito sa differential current. Meron tayong distribution dito eh. So, all I need to do is update the current algo. Type. Okay. So bias current, bias, okay. Algo. Play O1. Differential amplifier. Bias current algo. Okay. Copy. Lagay natin doon sa ating distribution. Bias. Okay. Ipipaste ko. Okay. There. Okay. Siguro, i-update ko na rin yung bias current saan yung Python. Okay. Python, bias current algo, and bias current O1. Okay? Copy. Daling ko sa distribution. Okay. Paste. Replace. Alright. Now, delete ko itong bias. So, i-update ko na lang ito. Okay. So, i-zip ko ito as a bias zip. Okay. So,
That is the bias zip, ano? And then I'll go here and pupunta ako dito sa current bias zip ito. Alright? I-edit natin ito and I will ask you to update your so that meron bago itong nailagay. Okay? So this may help you. Okay? So this is it. And then I'll save it. Okay? Save and then I'll copy the link, go to the stream, announce, kasi ba, Sarah, tingnan mo nga kung nag-reflect sa inyo yung update. Tingnan mo nga. Okay, ito yung link. Alright, post. Ito. Okay. Okay na? Okay, so you may have classes. It's already time. I'm going to go to this one, stream. Okay. All right. Time to stop the recording. Okay, stop recording. Okay. Yung recording naging buong klase. Kaya ang laking file ito. Okay, hindi ko na chop. Okay, so Syra, hello. So tomorrow we'll try to do this, okay? And give it to you as assignment. All right? All right? Kaya ba? Anybody? Can you hear me? I Yes have po, shown sir. I have shown you how to form the equation. So gagawin niyo 'yon. Ito dalawang klase ang approach. But it's up to you kung ano i-diskarte niyo kasi gusto kong mangyari na meron din kayong diskarte. Ito, ang situation niyo dito, may pinakita sa inyong circuit. Ang case sa circuit na binigay ko, op-amp na 741. Kasi nagawa na natin yun eh. Pero maraming klaseng circuit na makikita kayo. Kung siguro isang malaking board na sinasaksak doon. Ngayon, ang isang paraan, titingin kayo ng mga schematic diagram. Ang daming transistor. So, ang technique na ginagawa natin dito na tinuturo ko sa inyong maniobra, diskarte, is alam mo yung property ng current generator, alam mo yung property ng voltage generator, alam mo yung transistor characteristic, paano mo siya masisimplify at masisimulate. Alright? Okay? Siguro bigyan ko kayo ng kaso na, may kaso kasi akong sinolve eh. Yung control system ng laser. Anyway, titingnan ko kung magagamit natin yan. Okay? Anyway, it's time. So class dismissed. See you tomorrow. Okay? Just prepare tomorrow. We'll do this. Okay? Ang nangyari, lecture 2 hours. Yung laboratory, 3 hours. Okay? All right. Anything? Anything to say? Sana malagyan ko kayo ng ng medyo pwede kayong magmalaki na ano ba 'yon? Kaya kong i-analyze yung 741 buong circuit. Yun ang gusto kong targetin. Ginawa ko sa grad school yun, pero gusto kong gawin sa inyo eh.
Ah, na-encourage akong ipagawa sa inyo kasi yung last exam ninyo medyo natuwa ako doon. Okay naman. Kahit na medyo merong mga minor problem, but nagawa niyo yung algorithm. I like that. Okay? O sige, class dismiss. Thank you very, very much. Okay? Class dismiss na. Okay? So, yung mga may klase, go on. Okay? Pag may problema, magsabi.